Let's be real, hindi talaga perpekto ang buhay. Minsan bumabagsak, minsan mahina ang loob. Pero what if I told you, hindi kailangang perpekto ang buhay para maging masaya tayo, para maging magandang mundo mo. Hi, I'm Sir Dato, isang teacher, content creator. At ilang beses ko nang nakita ang mga estudyanteng halos sumuko. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil minsan ang bigat talaga ng dinadala nila. At kaya ako ginagawa ang mga ganitong video para mapaalalahanan kayo. Mas malaki kayo kaysa mga pagsubok na pinagdadaanan ninyo. Kaya ngayon, may simple akong gustong i-share sa inyo. Isang mindset shift, isang paalala. Hindi mo kailangan ng perfect na pamilya. Hindi mo kailangan ng perfect na grades. Hindi mo kailangan ng perfect na buhay para mabuo ang kinabukasang magpapasaya sa'yo. Minsan kasi, ang sakit mismo, siya rin ang nagtatanim ng purpose sa buhay ng tao. Sino isang taon, may estudyante kasi ako. Araw-araw late, walang baon, walang tulog halos. Akala ng iba tamad, pero ang totoo, siya ang bumubuhay sa nanay niyang may sakit. Hindi perpekto ang buhay niya, pero kahit ganon, pa rin ang isa sa pinakamasayang bata sa klase. At nung graduation, siya ang una kong nakitang lumiti habang hawak ang diploma. Alam mo, ang mundo madalas magsasabi sa iyo, hintayin mo munang maging okay ang lahat. Pero paano kung pwede mo palang simulan ngayon? Kahit hindi pa okay, kahit magulo pa. Kahit maraming kulang, hindi mo kailangan ng buong puzzle para makabuo ng ganda. Minsan, isang piraso lang, konting pag-asa, konting sipag, konting tiwala. Enough na yun para makapag-umpisa ka. Kada araw bumabangon ka, kahit walang nagsabi na proud sila sa'yo. Kada assignment tinatapos mo, kahit puyat ka, you are already becoming stronger than the most. At sa bawat hakbang mo, you are rewriting your own story. Isang kwento na hindi kailangang maging perpekto para maging makabuluhan. Alam mo ba, sabi ng mga psychologists, ang paniniwala natin sa buhay nabubuo pala ng bata tayo. Pero habang buhay ka, may chance na baguhin yan. Walang deadline ng growth. Kahit hindi ka lumaki sa perfect na pamilya o perfect na environment, pwede ka pa rin lumago. Pwede ka pa rin gumawa ng mga bagay o paniniwala para sa sarili mo. Pero syempre, tingnan mo rin ang paligid mo. Sino ba ang sinusundan mo? Sino ba ang pinapakinggan mo? Sino ba ang mga nasa paligid mo? Puro ba reklamo? Puro ba nega? O mga taong nagbigay ng pag-asa? Kasi kahit anong mindset ang buuin mo, kung toxic pa rin ang feed mo, ang environment mo, babalik ka pa rin sa self-doubt. Kaya simple lang, simulan mo sa maliit. Magsulat ka ng isang goal, mag-unfollow ka ng isang tao na sobrang negatibo, magtiwala ka kahit konti. Kasi hindi mo kailangan ng perfect start, ang kailangan mo lang pahintulot. Pahintulot mula sa sarili mo para subukan. At tandaan mo ito, hindi perpekto ang buhay, pero yan mismo ang nagbibigay ng kulay sa kwento mo. Kasi hindi ka naman naghintay ng perfect condition. Ginawa mo maganda kahit wasak ang paligid mo. At yan ang magbibigay ng tunay na lakas sa isang tao. Kaya huwag kang matakot, magpatuloy ka. Hindi man perpekto ang buhay, pero pwede pa ring maging maganda.